Ang Blackwater bigman na si Bradwin Ginto ay posibleng mapunta na dito sa Magnolia Hotshots kapalit ng isang second round draft pick. Sinabi na ng mga insiders na itong si Coach L.A. Tenorio raw ay naghahanap ng mga iba pang center at power forwards na pwedeng maidagdag dito sa kanyang rotation. At itong si Ginto ang isa dito sa pwede nilang makuha. Si Ginto ay matagal na yan naglalaro din sa PBA, veterano na. At makakatulong yan bilang backup nitong si Xavier Lucero at ni Ian Sanggalang. Hindi nito kinakailangan ng maraming playing time at syempre dahil nga doon sa palitang baka matrade si James Laput, pwede na magamit itong si Ginto bilang power forward. May mga balita rin na baka si Russell Escoto bitawan na ng Magnolia kaya nga kung makukuha nila ito si Ginto magiging magandang contributor yan para dito sa kanilang lineup. Kaya nga itong si Coach L.A. Tenorio alam niya na hindi mataas ang trade value nito kaya po pwede nga talaga na ito na ang kanilang kunin. As it is, itong si Ginto naman, pwede yan na maging suitable na role player dito sa Magnolia. Kaya yan ang dahilan at yung gustong ma-acquire ng Hotshots. O dito kay Bradwin Ginto, meron din daw mga iba pang mga free agents na kinukonsidera Magnolia na maisasama sa roster nila. At meron ding mga ibang players ng Magnolia na pwedeng maalis dyan kabilang na nga ito si Rafi Verano na hindi naman nagagamit. At ito nga pag-trade kay James Laput, balita natin interesado raw ang San Miguel na makuha ang nabanggit na player. Kaya isa yan doon sa mga abangan dito ngayon. Ngayon, kung itong si Coach L.A. Tenorio, ma-acquire nga niya ito si Ginto, posible na susunod naman nilang kukunin ay isa namang guard o kaya wingman para ma-fortify yung position na yan dito sa Magnolia. Itong si Coach L.A. Tenorio as it is din, mayroon din tayong mga balita na nakukuha na pinag-aaralan pa nila yung nilalaro ng import sa practice kung ito ba talaga yung mananatili sa kanilang roster o kung papalitan nila ng iba pang import. Ang Fuel Masters daw ngayon ay kabilang dito sa mga gustong kumuha kay Luis Villegas ng Rain or Shine. Si Villegas ay matagal na na-sideline ng injury pero nung last conference nakapaglaro na to ng ilang games sa Rain or Shine at mukhang na-impress naman si Coach Cheng Giao. Sinasabi niya maganda raw yung pinakita nito sa limitadong minuto. At mukhang hindi lang si Coach Cheng ang na-impress dyan dahil maski na ang Phoenix Fuel Masters mukhang interesado na rin daw na makuha ang nasabing player. Kahit na halos 2 years nang hindi nakapaglaro si Villegas dahil sa injury, kumpiyansa pa rin daw itong si Charles Chu na magiging maganda contribution nito sa Phoenix Fuel Masters. Mababa ang trade value nitong si Villegas, syempre, kaya nga ito kahit second round draft pick pwede na yang ipalit ng Phoenix Fuel Masters. Pero kinakailangan syempre na pumayag ang Rain or Shine sa ganitong trade. Ang tanong, papayag ba itong si Rain or Shine Coach Cheng Giao? Kasi kahit nasabihin natin na itong si Luis Villegas ay mababa ang trade value, wala naman tayong masasabi na makukuhang big man pa ng ROS ngayon na magagamit. Dahil nga out for the season na si Kit Datu. At undersized na nga sila si Bob Belga, hindi na rin masyadong nabibigyan ng minuto dahil meron din itong iniinda. So, if ever na itong si Villegas si trade, baka hindi sumapat yung second round draft pick na ino-offer ng Phoenix. Kinakailangan siguro na bigyan din nila ng iba pang mga tinatawag na mga players para may makompensate naman itong Rain or Shine. Independent team ang Rain or Shine at syempre hindi yan padadaig sa kahit ano pa mang trade na posibleng i-offer na itong Phoenix Fuel Masters. Kaya nga itong si Coach Cheng Giao matitiyak natin na hindi yan basta-basta na lamang papayag dito sa kung ano mang i-offer ng ibang teams. Kaya nga itong si Coach Cheng pagkakaroon din niya syempre ng evaluation sa kung ano mang i-offer ng Phoenix o kahit ng ano pa mang team para dito kay Luis Villegas. Dahil syempre, ang big men, sabi nga nila, ay rare commodity sa PBA kaya hindi yan basta-basta tinitrade.